Sa loob ng 25 taon, ang buhay ko ay umikot sa larangan ng digmaan. Bilang kauna-unahang babaeng Brigadier General ng Israel Defense Forces, sanay ang aking mga kamay sa bigat ng baril at ang aking mga tainga sa ugong ng pagsabog. Hindi ko kailanman inakala na sa isang bansa na tinatawag na Pilipinas, ako ay mapapaluha. Ako, isang sundalong sinanay na supili ng emosyon, ay natutong magmahal sa paraang hindi ko inaasahan. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwentong iyon. Nagsimula ang lahat sa isang tawag sa telepono na nagtulak sa aking lisanin ang Israel patungong Pilipinas. Ang anak kong matagal nang nawalan ng komunikasyon, na para bang naglaho na lang, ay biglang tumawag. Mommy, nanganak po ako rito sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, ang puso ko ay kumabog na parang sasabak sa pinakamahalagang misyon ng aking buhay. Ang puso kong hindi natitinag kahit sa gitna ng putukan ay biglang gumuho dahil lamang sa isang pangungusap mula sa aking anak. At ang natuklasan ko sa Pilipinas ay isang sandatang higit na mas makapangyarihan kaysa bala ang pakikipagkapwa-tao. Ngayon, sisimulan na natin ang kwento. Ang pag-subscribe at pag-like ay magdadala ng swerte sa inyo. Brigadier General Leah, magsisimula ang emergency meeting sa loob ng 10 minuto. Ang pangalan ko ay Leah Benjamin. Naglingkod ako sa Israel Defense Forces sa loob ng 25 taon at naging kauna-unahang babaeng Brigadier General. Ngayon, malapit na akong magretiro. Hindi kalabisang sabihin na ginugol ko ang buong buhay ko sa larangan ng digmaan. Sa ilalim ng nakakapasong araw ng gitnang silangan, ibinigay ko ang lahat para sa perpektong pagpapatupad ng bawat operasyon. Ang mga utos at estratehiya, hindi emosyon, ang naging sentro ng aking buhay. Nang araw na iyon, tulad ng dati, abala ako sa pagrepaso ng mga ulat ng operasyon. Ilang buwan na lang bago ang aking pagreretiro, kaya't inihahanda ko na ang mga dokumento para sa aking kahalili. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Benjamin speaking. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Mommy, pakiramdam ko ay huminto ang tibok ng puso ko. Si Mika, ang aking anak. Ang anak kong tuluyan nang nawalan ng ugnayan sa akin pagkatapos ng huli naming pag-aaway, 3 taon na ang nakalipas. Umalis si Mika sa bahay dahil sa palagay niya ay masyado akong nakatuon sa aking buhay militar at nabigo ako sa aking tungkulin bilang isang ina. Mika, nasaan ka? Ayos ka lang ba? Nanginginig ang boses ko. Nag-aalala ako para sa kaligtasan niya. Gagawin ko pong video call. Nang bumukas ang screen, lumitaw ang mukha ni Mika. Tila mas mature na siya. At sa kanyang mga bisig, may isang sanggol. Mommy, nanganak po ako rito sa Pilipinas. Isang nakakagulat na balita. Hindi ko man lang narinig na ikinasal na siya, ngunit may anak na pala. At sa Pilipinas pa. Pwede po ba kayong pumunta rito? Gusto ko po siyang ipakilala sa inyo. Sa buong buhay ko, hindi ako kailanman humingi ng leave para sa personal na dahilan. Ngunit sa sandaling iyon, walang pag-aalinlangan akong nagpasya. Pupunta ako. Ipadala mo sa akin ang address. Humingi ako ng emergency leave sa aking commanding officer. At nang gabing iyon, dali-dali akong nag-empake. Sa halip na uniforme ng militar, mga ordinaryong damit ang inilagay ko sa aking maleta. Naramdaman ko ang pagkaasiwa sa pagsusuot muli ng damit sibilyan pagkatapos ng matagal na panahon. Sa loob ng eroplano, paulit-ulit kong binasa ang mensahe ni Mika. Nakasulat doon ang isang address sa Maynila at ilang simpleng direksyon. Habang nakatingin sa mga ulap sa labas ng bintana, napaisip ako, ang anak ko ay nanganak sa kabilang panig ng mundo at ako ay papunta roon. Sa larangan ng digmaan, kaya kong hulaan at paghandaan ang anumang bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala akong ideya kung ano ang naghihintay sa akin. Nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, pakiramdam ko ay tumapak ako sa isang ibang mundo. Nakasibilyan ako sa halip na uniforme at hila-hila ko ang isang maleta sa halip na baril.
Ang paliparan ay puno ng tao, ngunit kahanga-hanga ang kaayusan. Ito pala ang Asya. Ang Asya na alam ko ay simbolo ng labanan at panganib ng terorismo. Bilang isang sundalo, may mga alaala ako ng mga operasyon sa gitnang silangan at ilang bahagi ng Asya. Ngunit ang Maynila ay ibang-iba, malinis, moderno, at higit sa lahat, mapayapa. Habang tinitingnan ko ang mapa ng tren at iniisip kung saan ako bababa, may nagsalita. "Are you lost, ma'am? Do you need help?" Nagulat akong lumingon at nakita ang isang Pilipinang lola na nakangiting nagsasalita sa Ingles. "Yes, thank you. I want to go to this address." Tiningnan ng lola ang screen ng aking telepono at ngumiti. "Aba, malapit lang pala iyan sa lugar namin. Sabay na tayo." Ang kabaitan ng isang estranghero ay hindi pamilyar sa akin. Sa Israel, palagi kaming may pag-iingat at pagbabantay. "Hindi naman po kayo kalaban, bakit po ang bait ninyo?" Ang mga salitang iyon ay hindi sinasadyang lumabas sa aking bibig at nagtaka ang lola. "Hindi naman po kayo kaaway. Lahat tayo ay kapwa. At dahil dayuhan po kayo, mas dapat namin kayong tulungan." Isang bagay sa puso ko ang natinag sa kanyang mga sinabi. Sa larangan ng digmaan, kahit sino ay maaaring maging kaaway. Ngunit dito, kahit sino ay maaaring maging kapwa. Sa loob ng tren, ikinuwento ng lola ang tungkol sa Pilipinas. Isang bansang bumangon mula sa abo ng digmaan at tungkol sa isang bagay na tinatawag nilang pakikipagkapwa-tao. Dito sa Pilipinas, mahalaga ang pakikipagkapwa-tao. Mahirap itong isalin sa Ingles. Ito ay isang bagay na mas malalim pa sa pag-ibig at mas natural kaysa sa obligasyon. Habang nakikinig sa lola, napaisip ako, pakikipagkapwa-tao, walang ganyang bagay sa digmaan. Ngunit habang tinitingnan ko ang mainit na ngiti ng lola, naramdaman kong unti-unting natutunaw ang kaisipang iyon. Nang pinindot ko ang doorbell, ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. Si Mika. Karga-karga ang isang sanggol. Nang makita ko ang mukha ng aking anak, isang di maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa akin. "Mommy, salamat po sa pagpunta." Nanginginig ang boses ni Mika. "Ganoon din ako. 3 taon kaming hindi nagkita." Ngunit sa isang iglap, tila naglaho ang lahat ng panahong iyon. "Mika." Nagkatinginan kami bago ko siya marahang niyakap. Isang maliit na tunog ang narinig mula sa sanggol sa kanyang mga bisig, ang aking unang apo. Maliit, malambot na balat, bilugang mga mata. Isang anghel. "Mommy, siya po si Tala. Filipino name po." Nang tingnan ko ang sanggol, pakiramdam ko ay natunaw ang puso ko. Ang puso kong mas matigas pa sa aking uniforme ay gumuho sa harap ng maliit na nilalang na ito. Maingat kong inabot ang aking daliri at hinawakan ito ng maliliit na kamay ni Tala. Pagpasok namin sa bahay, isang lalaki ang lumapit. "Magandang araw po, Mama. Ako po si Jose Reyes, asawa ni Mika." Ang salitang mama ay bago sa aking pandinig. Ako ay isang general, isang commander. Ngunit ito ang unang beses na tinawag akong mama. "Ikinagagalak kitang makilala," pormal kong sabi. Kahit na maraming tanong sa aking isipan. Paano sila nagkakilala? Bakit sila nagpakasal nang walang abiso? Tila nabasa ni Jose ang aking isipan. "Sigurado po akong nagulat kayo. Hayaan niyo po, ikukuwento namin sa inyo ang lahat." Pagkatapos ay lumapit siya sa sanggol at natural itong kinuha. Ang paraan ng pagtimpla niya ng gatas ay tila sanay na sanay na. Ang makita ang isang lalaking kasama sa pag-aalaga ng bata ay bago sa akin. Ang pamilya ay isang team sa frontline, sabi ni Jose na may ngiti. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Tila ipinapaliwanag niya ang pamilya sa wika ng isang sundalo. Ngunit ang kahulugan nito ay ibang-iba. Habang naghahain ng tsaa si Mika, nagsimula siyang magkuwento. "Mami, si Jose po ay isang NGO lawyer. Nagkakilala kami
sa isang human rights conference sa Geneva. Sabi ni Jose, habang pinapatahan si Tala. Maliit lang po ang bahay namin, pero naghanda na po kami ng kwarto para sa inyo. Gaano po kayo katagal dito? Hindi ko pa napagpasyahan. Pero, hindi ako maaaring magtagal. Naging malungkot ang mga mata ni Mika sa aking sinabi. Si Jose ay tahimik na tumango. Sa hapunan, narinig ko ang kuwento ni Mika at Jose. Kung paano sila nagkakilala, kung paano sila nagmahalan, at ang kanilang buhay sa Pilipinas. Ang lahat ng ito ay parang isang kuwento mula sa ibang mundo. Mami, iba po siya sa mga lalaking nakilala ko. Sumakit ang puso ko sa sinabi ni Mika. Ang imahe ng mga lalaking na ipakita ko sa kanya ay mga sundalong seryoso at hindi nagpapakita ng emosyon. Ganoon ang ama ni Mika at ganoon din ako. Ngunit si Jose ay iba. Bukas siya sa kanyang nararamdaman at tapat sa kanyang pamilya. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa isang di pamilyar na amoy. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Jose sa kusina na may niluluto. Good morning po, Mama. Nakatulog po ba kayo ng maayos? Tango lang ang naisagot ko sa bati ni Jose. Hindi pa rin ako sanay sa tawag na Mama. Nang umupo ako sa mesa, inihain ni Jose ang isang mangkok ng sabaw. Isang pagkaing hindi ko pa nakikita. Tinulang manok po ito. Dito sa Pilipinas. Ito po ang inihahanda para sa mga bagong panganak. Nagtaka ako sa paliwanag ni Jose. Sino ang may kaarawan ngayon? Ngayon po ang welcome celebration para kay Tala. Sabi ni Mika habang karga si Tala, ang salitang welcome celebration ay bago sa akin. Ano iyon? Isang pagdiriwang para sa pagdating ng sanggol. Napakahalagang araw po nito sa Pilipinas. Habang nakikinig sa paliwanag ni Jose, humigop ako ng sabaw. Kakaiba ang lasa, ngunit may kakaibang ginhawang dulot, ibang-iba sa pagkain sa kampo. Ang tinola po ay kinakain din ng ina pagkatapos manganak. Kaya ang pagkain nito sa pagdiriwang ay paraan din para alalahanin ang hirap na pinagdaanan ng ina. Humanga ako sa sinabi ni Jose. Isang sabaw na nagdiriwang ng buhay sa militar. Ang kaarawan ay isang araw lang sa kalendaryo. Marami po tayong bisita mamaya. Para po ipagdiwang ang pagdating ni Tala. Medyo kinabahan ako sa sinabi ni Mika. Hindi ako komportable sa ideya ng pakikisalamuha sa mga estranghero. Natural na kinuha ni Jose si Tala at ngumiti. Ang ganitong eksena ay bago pa rin sa akin. Ang aking asawa, ang ama ni Mika, ay hindi siya kailanman binuhat ng ganoon. Napakamaalaga naman ni Jose. Ngumiti si Jose na tila nahihiya sa aking sinabi. Natural lang po iyon. Anak ko po si Tala. Nang marinig ko iyon, bumalik ang mga alaala ko kasama si Mika. Kung gaano karaming oras ang ibinigay ko sa militar. At kung gaano kaliit ang naibigay ko kay Mika. Mika, patawarin mo ako. Nagulat si Mika sa biglaang paghingi ko ng tawad. Ganoon din ako. Sa loob ng 25 taon sa serbisyo, halos hindi ko ginamit ang salitang iyon. Habang naghahanda kami, dumating ang ina ni Jose. Ipinakilala siya bilang Aling Flora at dumating siyang may dalang pansit at iba't ibang pagkain. Nay, nandito na po pala kayo. Masayang bati ni Jose habang kinukuha ang mga dala ng ina. Ngumiti ng malapad si Aling Flora at pumasok sa bahay. Aba, hindi pwedeng mawala ang lola sa handaan ni Tala. Naku, ang ganda-ganda naman ng apo ko. Puno ng pagmamahal ang mga mata ni Aling Flora habang tinitingnan si Tala. Itinuro ako ni Jose. Nay, siya po ang nanay ni Mika. Galing pa po siya sa Israel. Nang makita ako ni Aling Flora, ngumiti siya ng buong puso at lumapit sa akin. Ibang-iba ito sa mga ngiting nakikita ko sa mga diplomatic meetings. Isang purong ngiti ng pagtanggap. Walang halong politikal na kalkulasyon. Naku! Ang layo ng pinanggalingan mo. Welcome sa Pilipinas. Walang naiintindihang Ingles si Aling Flora, ngunit ang init ng kanyang pagtanggap ay tumawid sa hadlang ng wika.
Hinawakan niya ng mahigpit ang aking mga kamay at sinabing, "Pamilya na tayo ngayon. Salamat sa pagpunta mo." Isinalin ito ni Jose, ngunit sa totoo lang, naramdaman ko ang kahulugan ng kanyang mga salita kahit walang tagasalin. Ang mainit na kamay at ngiti ni Aling Flora ay mas malakas kaysa sa anumang wika. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagiging bahagi ng isang pamilya, hindi ng isang batalyon. Sa militar, kasama ko ang aking mga kasamahan laban sa kaaway. Ngunit dito, kasama ko ang pamilya sa pagharap sa pang-araw-araw na buhay. Inilatag ni Aling Flora ang mga pagkaing dala niya. Pansit, lumpia, kakanin, mga pagkain ngayon ko lang nakita ang pumuno sa mesa. Ipinaliwanag sa akin ni Mika. Si Nanay Flora po ang nagluto niyan. Dito po sa Pilipinas, mahalagang kultura ang pagbabahagi ng pagkain. Ang paghahanda ng pagkain dito ay ibang-iba sa kantina ng militar. Sa militar, kahusayan ang prioridad. Ngunit dito, ang paghahanda ng pagkain ay tila isang sining. Bukas, maghahanda kami para sa handaan. Sumama ka para maranasan mo ang kultura ng Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, sumama ako kay Mika sa bahay ni Aling Flora. Naiwan si Jose para mag-alaga kay Tala. Ang bahay ni Aling Flora ay simple, ngunit maginhawa. Sa kanyang bakuran, marami ng kapitbahay na ginang ang nagtitipon. Ngayon ang araw ng paghahanda. Masayang bati ni Aling Flora. Sa bakuran, nakahanda na ang malalaking kaserola at sangkap. "Ano po itong ginagawa ninyo?" tanong ko. Ipinaliwanag ni Mika. "Sama-samang pagluluto po ito, tinatawag na bayanihan. Nagtutulungan ang mga magkakapitbahay para maghanda ng maraming pagkain para sa isang salo-salo." Bilang isang sundalo, naiintindihan ko ang konsepto ng paghahanda para sa isang malaking grupo, tulad ng pag-iimbak ng supply para sa isang operasyon. Ngunit ang kapaligiran dito ay ibang-iba. Sa halip na tensyon, puno ito ng tawanan. Sa halip na utos, puno ito ng masayang kuwentuhan. Binigyan ako ni Aling Flora ng apron. Naramdaman ko ang pagkaasiwa sa unang pagsusuot nito. Ibang-iba sa uniforme ko. Ngunit sa tulong ng mga ginang sa paligid, nakisali na rin ako. Ganito po, ilagay ang mga sangkap sa kawali. Ipinakita ni Mika. Maingat kong ginaya. Noong una ay hirap ako, ngunit unti-unti akong nasanay. Ang paghahalo ng mga sangkap ay nangangailangan ng tiyaga at atensyon. "Mukhang masarap magluto ang mama mo," papuri ni Aling Flora sa pamamagitan ni Mika. Ang salitang masarap magluto ay bago sa akin. Ipinaliwanag ni Mika. Ibig sabihin po niyan, may espesyal na sarap na nanggagaling sa kamay ng isang tao kapag nagluluto siya. Lumalabas daw po iyon kapag gawa sa puso at hindi sa makina. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Sa loob ng 25 taon, baril ang hawak ng mga kamay na ito. Na mayroon palang sarap sa mga kamay na ito, isang bagong tuklas. Ang paghahandang ito ay hindi lang simpleng pagluluto. Ito ay isang ritual, isang pagkakaisa ng komunidad. Ang makita ang mga taong nagtutulungan, nagtatawanan, at nagkukuwentuhan habang nagluluto ay kahanga-hanga. Pagkatapos magluto, nagsimulang magbahagi ng pagkain sina Aling Flora at ang mga kapitbahay. Kumuha sila ng para sa kani-kanilang pamilya at ang natira ay ipinamahagi sa iba pang kapitbahay. "Bakit ninyo ipinamimigay sa iba? Hindi ba't mababawasan ang para sa inyo?" Sa aking tanong, ngumiti si Aling Flora at sumagot na isinalin ni Mika. "Ang pagkain, hindi masarap kapag kinakain mag-isa. Lumalabas ang tunay na sarap nito kapag pinagsasaluhan." Labis akong naantig sa kanyang sinabi, ang halaga ng pagbabahagi. Sa militar, nagbabahagi kami ng supply, ngunit iyon ay para sa kaligtasan. Ang pagbabahagi dito ay iba. Sa bawat pagkaing ito, kasama ang puso ng mga taong naghanda. Tumagos sa aking puso ang mga salita ni Aling Flora. Totoo nga, sa bawat subo ng pagkain, naroon ang tawanan, kwento,
at pagmamahal ng maraming tao. Nang gabing iyon, habang pauwi kami ni Mika, tiningnan ko ang aking mga kamay na namumula sa paghahanda ng pagkain at bumulong sa sarili. Mayroon palang lipunang kumikilos hindi dahil sa utos, kundi dahil sa puso. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin si Tala, pumasok si Mika sa aking kwarto. May hawak siyang isang lumang sulat. Mami, ito po ang sulat na ginawa ko noon. Hindi ko po na ipadala. Inabot sa akin ni Mika ang sulat. Nanginginig kong binuksan ito. Nakita ko ang maayos na sulat kamay ni Mika. Para kay Mami, napanood ko na naman sa balita ang sitwasyon sa Israel. Sumisikip ang dibdib ko sa isiping naroon ka. Mami, ipinagmamalaki kita sa pagiging sundalo mo, pero natatakot din ako. Noong bata ako, hindi ko maintindihan. Bakit palaging nauuna ang militar? Bakit hindi ka makapunta sa mga school events tulad ng mga nanay ng ibang bata? Nang makilala ko si Jose, doon ko lang naramdaman ang tunay na kalinga. At ngayon, nandito na si Tala. Sana maranasan mo rin ang init na ito. Ang malasakit ay mas mainit pa kaysa sa isang bulletproof vest. Habang binabasa ang sulat, tumulo ang aking mga luha. Sa loob ng 25 taon sa serbisyo, hindi ako umiyak kahit minsan. Kahit sa harap ng pagkamatay ng isang kasamahan, kahit sa matinding sakit, pinigilan ko ang aking luha. Inisip ko na ang pagpapakita ng emosyon ay kahinaan. Ngunit ngayon, sa harap ng sulat ng aking anak, gumuho ako, Mika. Patawarin mo ako. Nanginginig ang aking boses. Umiiyak din si Mika habang umuupo sa tabi ko. Mami, malakas kang tao. Pero ang pagiging malakas ay hindi laging nangangahulugang pagiging matigas. Minsan, ang pagiging malambot, ang tunay na lakas, tumagos sa puso ko ang mga salita ni Mika. Sa militar, palagi kong hinangad ang katigasan. Ang supili ng emosyon, itago ang takot, at sumulong. Iyon ang akala kong lakas. Ngunit ang lakas na sinasabi ni Mika ay iba. Hindi ako umiyak sa digmaan, pero ngayon, talo ako. Inamin ko ang aking tunay na nararamdaman. Ngumiti si Mika at hinawakan ang aking kamay. Hindi po ito pagkatalo, Mami. Isa po itong bagong simula. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Ang plano kong manatili ng 3 araw lang ay nauwi sa ayaw ko nang umalis. Ngunit, kailangan kong bumalik sa Israel. May mga bagay pa akong kailangang tapusin. Sa araw ng aking pag-alis, dumaan kami sa bahay ni Aling Flora. Inabutan niya ako ng isang baonan ng pagkain. Baon mo sa eroplano. Baka mamiss mo ang pagkaing Pilipino. Isinalin ito ni Jose, ngunit ngayon, nararamdaman ko na ang puso ni Aling Flora kahit walang tagasalin. Ang mainit na kamay, ang pagkaing inihanda, nang may pagmamahal iyon ang malasakit. Sa susunod mong pagbalik, ipagluluto kita ng mas masarap pa. Naluha ako sa sinabi ni Aling Flora. Sa susunod, ang mga salitang iyon ay nagbigay ng ginhawa. Isang pangako na hindi ito ang huling pagkikita. Sa airport, nagpaalam ako kina Mika, Jose at Tala. Hawak ang maliliit na kamay ni Tala. Nangako ako, babalik si Lola. Magpakabait ka hanggang sa muli nating pagkikita. Niyakap ko ng mahigpit si Mika. Sa aming mga tingin, naiintindihan na namin ang puso ng isa't isa. Mami, ito po ang litrato ni Tala. At may sulat din po ako. Inabot sa akin ni Mika ang isang maliit na sobre. Maingat ko itong itinago sa aking bag. Nang makasakay ako sa eroplano, habang ito'y lumilipad, pinagmasdan ko ang tanawin ng Maynila mula sa bintana. Ang syudad na ito, na estranghero sa akin, isang linggo lang ang nakalipas, ay bahagi na ngayon ng aking puso. Sa himpapawid, kinuha ko ang sulat ni Mika at ang pagkaing inihanda ni Aling Flora. Habang kumakagat sa pagkain, sinimulan kong basahin ang sulat ni Mika. Mahal kong Mami, sana ang pagbisita mong ito ay maging bagong simula para sa ating lahat.
Buong buhay mo, ipinaglaban mo ang ating bansa. Ngayon, panahon na para ipaglaban mo ang sarili mong kaligayahan. Araw-araw, ikukuwento ko kay Tala ang tungkol sa kanyang lola. Isang lola na malakas at matapang at may pusong puno ng init. Maaaring ipagtanggol ng digmaan ang katarungan, pero ang pakikipagkapwa-tao ang nag-aaruga sa buhay. Sana'y ingatan mo ang init na natuklasan mo rito. Lagi ka naming hihintayin. Mahal ka namin, Mommy. Nagmamahal, Mika, Jose, at Tala. Habang binabasa ang sulat, isang bagay ang luminaw sa akin. Ipinagtatanggol ng digmaan ang katarungan, ngunit inaaruga ng pakikipagkapwa-tao ang buhay. Tumagos sa puso ko ang mga salita ni Mika. Pagbalik ko sa Israel, nagretiro ako ayon sa plano. Inanyayahan akong magbigay ng isang espesyal na panayam sa National Defense College. Ang paksa, ang psikolohikal na epekto ng modernong digmaan. Pagpasok ko sa lecture hall, mga batang opisyal ang tumingin sa akin ng may paghanga. Mga ginoo at ginang, ngayon, hindi ako magkukuwento tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa kapayapaan. Ikinuwento ko sa kanila ang aking karanasan sa Pilipinas. Ang init na natagpuan ko sa isang banyagang kultura, ang kahulugan ng pamilya, at kung ano ang tunay na lakas. Kahit ang pinakamalakas na hukbo ay maaaring gumuho sa harap ng isang tapat na puso sa Pilipinas. Natalo ako ng isang bagay na tinatawag nilang malasakit at ang pagkatalong iyon ang naging pinakadakila kong tagumpay. Ngayon, regular na akong bumibisita sa Pilipinas para makita ang paglaki ni Tala, para makinig sa mga kwento ni Mika at Jose, at para matikman ang sinigang ni Aling Flora. Sa loob ng 25 taon, baril ang hawak ko. Ngayon, mga kubyertos na ang hawak ko, habang natututo ng isang bagong buhay, ang tunay na lakas na hindi ko natutunan sa larangan ng digmaan iyon ay ang pakikipagkapwa-tao.